Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast. Yes! So, andito na naman tayo ngayon sa panibagong nakaka-inspire na episode natin. My name is Rafi Francisco, your super coach, and ako po yung host ninyo for our tonight's event. Siyempre, bago po ang lahat, binabati ko po lahat ng mga viewers natin dyan na nanonood ngayon. Hello po sa inyo. I'm sure excited ka na, 'di ba, na pakinggan or makilala ang panibago na naman nating guest na siyempre i-interviewin at kikilalanin. Yes. And siyempre sa mga sa mga viewers natin dyan from different parts of the Philippines, sa mga nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyo. Comment po naman dyan ngayon kung saang city or province ka nanonood. And hindi lang po tayo pang local, kundi pang international din po tayo. Hello din sa mga international viewers natin from Middle East, Asia, may mga nasa Europe din po, Amerika. I-comment mo naman dyan kung saang bansa ka ngayon naaabot ng ating RIE Podcast event. Siyempre, I would like to say thank you at binabati ko rin po yung mga founders ng team natin. Royals International Empire Mentor Tanya Morales, our online queen. Siyempre, the Wolf of EC, Mentor Binge Bunagan, our co-founder. The RIE Council, and yung coaches po and mentors of Royals International Empire. Hello po sa lahat ng mga guests natin na nandito ngayon sa ating RIE Podcast. Welcome po sa inyong lahat. Ayan, so guys, ako po talaga, marami na po tayong narinig, diba, na mga istorya ng mga nakarang episodes natin. At nung sinabi po sa akin na ito pong taong to ang ating magiging guest, ay talagang sobrang excited po ako kasi idol po ako ng mga action movies. Char. Kung kilala niyo po si Coco Martin, Justine Alarcon. Wala pong sinabi dito kasi mayroon din po tayong version yan here in our community. Isa po siyang dating OFW, kaya sa mga OFW dyan, talagang abangan mo po ito. Pogi! O, diba? Matipuno! At talaga pong kilabot! Diba? Joke lang po. Ang ibig ko pong sabihin, isa po ito sa mga inspiration natin sa community na talagang napatunayan niya po na being an OFW is not a lifetime job. From former OFW, right now, isa na pong ganap na inspirasyon sa ating community. Please help me welcome Mentor Roy! Ayan, Yay! Roy! Welcome! Hello, welcome to the show. Hello. Kamusta naman ang iyong biyahe papunta sa ating studio? Yes, sobrang maulan ngayon. Maulan ang rainy season rainy na. season. Yan. Sobrang Patingin mo lamig. naman yung mga viewers natin. Yan, binabati ko nga po pala yung mga nanonood sa atin ngayon. Sobrang grateful ako na nandito ako sa ganitong podcast kasama ni Mentor Rafi. Yan. Kinakabahan ka ba? Grabe, kinakabahan ako sa totoo lang. Kinakabahan talaga ako. Chill ka lang. Chill lang ako. Diba sabi ko sa inyo, yung mga Coco Martin, mga Yes. walang sinabi yan sa guest. Ayan. So, by the way, ayan, syempre, Coach Roy, ang tawag po namin sa kanya, Roy. Yes. Pero yung pangalan mo talaga is Jeronimo. Pero yung tawag sa'yo ng karamihan, Roy na lang. So, Yan. if you're married, call him Roy. If you're single, call him anytime. Char! Yes, Joke lang. call me anytime. Joke lang. Ayan. Pero, Coach Roy, Yes. syempre, ngayon, ang pag-uusapan natin is yung journey mo here in our business. Pwede mo bang ikwento, syempre, sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo? Sino ba si Coach Roy bago siya na-involve here in our business? Yan, so sa lahat po, by the way, my name is Jeronimo Roy. I'm from Cavite. Yan, sa lahat po ng mga taga Cavite dyan. And yun, dati akong, hindi ako ganun. Sa laking pamilya, hindi ako ganun. Lumaki sa marangyang pamilya. Lumaki ako sa, ang tatay ko, construction worker, ang nanay ko housewife. Saan ka sa Cavite? Sa General Trias, Cavite. General Yan, shoutout sa mga taga Hello. General Trias, Cavite dyan. And yun, kumbaga dahil sa hindi ganun kaganda yung buhay namin, kaya maaga pa lang talaga, nagbanat na ako ng buto. Pero nakatapos ka ng high school. Nakatapos, pero yun nga, dahil nga sa... Hirap ng buhay. Oh, hirap. Talagang bata pa lang. Talaga dahil sa gusto ko makapag-aral, makapagtapos, nag-self-supporting ako. Working student ka nung Yes. college? Nag-college ka? Hindi. Hindi. Nung high school pa lang. Yung high school. Nagtatrabaho Grade 5. ka na. Oh,
ano yung mga trabaho mo before? Kumbaga ako, naging waiter ako sa MOA. Ano lang, part-time Part-time lang. Sa convention. Okay. Then, ang pinakamatagal ko talagang trabaho, noong time na nag-aaral ako, yung construction worker. Aba, kaya pala yung muscular. Ano, paano ka na, doon sa pagko-construction, may kilala ka ba doon or talagang pinasok? Hindi kasi, sabi, di ba, dito sa Pilipinas, kung sino yung tatay mo, siya din yung, kumbaga, Parang role model mo. Ang tatay ko, construction worker din, kaya, yun, sinasama niya ako hanggang sa natuto na ako maging construction work, naggawa ng mga bahay, nagpintura. Tumutulong-tulong hanggang sa kaya ko na mag-finish ng bahay. Aba. Yun. So, nakatapos ako ng high school. Dahil ng sa kasi apat kaming nag-aaral eh. Ilan ka sa magkaaral? Pangalawa. Okay. So, apat kami nag-aaral. Hindi kaya ng sahod ng pagiging construction worker. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, kung hindi yung ate ko, ako na lang. Di ba kasi lalaki. So, syempre, kaya ang ginawa ko, nagbanat na agad ako ng buto. Talagang mataas ang pangarap ko, bata pa lang eh. Sobrang ko. Oo nga, kasi usually, sa Pilipinas, kung sino yung nakaranas talaga ng hirap, yun talaga yung, di ba, may mataas ang pangarap. Tama. Shout out naman dyan sa mga hindi pinanganak na mayaman. Ayan, katulad namin ni Coach Roy. Yes. Ayan, so, after no, nakagraduate ka ng high school, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-construction worker. Hindi na, kumbaga, nung time na yon, inoperan ako ng tiyahin ko na magsiman. Okay. So, kala ko mag-aaral na ako ng siman. Ayun pala, walang pera. Placement. Walang pera. Walang Kaya pera. Nag-enroll lang ako pero hindi na ako nagtuloy. Okay. Kaya ang ginawa ko, nag-apply na lang ako sa malaking company sa Cavite. Okay. Basta sa Cavite and recruitment company. Oh yes. Yan. Para pag yun, pag-abroad na yun. Okay. Kumbaga, una, syempre, 5 months na endo ako, then nag-apply ulit ako, then yun, naging regular ako. Okay. Regular ako ng 4 years. Sa anong trabaho yun? Gumagawa ko ng bahay, assemble ng bahay sa Japan. Kumbaga, ito yung ginagawa namin. So ibig sabihin, yung agency na yun yung papunta ka ng... Hindi, iba yun. Pa? Hindi. Naging daan lang yun para mabilis ako matanggap sa abroad. So parang stepping stone siya. And sa 4 years ko doon, kala ko kasi pag na-regular ka dito sa Pilipinas, okay na. Oo. Makakatulong ka na sa pamilya mo. Yun yung okay sagot sa lahat ng problema, no? Sagot na sa lahat ng problema. Pero habang tumatagal, sabi ko, mas okay pa yata maging contractual kasi okay pa, nakakaipon ka. 4 years ka doon sa trabaho mo. Pero yung 4 years ko doon na bilang regular, wala talaga. Katulad ng mga empleyado na talagang sangla ATM din ako. Na-experience mo rin. Oo, grabe. Nabuhay sa utang, gano'n. Grabe, yung sahod mo na, di ba, ito pa, ang pasok ko doon simula Monday hanggang Sunday. Wala kang day off? Hindi ako nag-day off kasi nga gusto kong kumita ng malaki. Talagang, ang pasok ko, 6 to 6. Ikaw ba yung parang breadwinner din ng family mo that time? Parang gano'n na rin. Kasi, maaga na asawa yung ate ko eh. Pagka-graduate pa lang sa So, sa'yo na ipasa yung corona. Kaya sabi ko sa papa ko, nandito pa naman ako. Kasi siyempre parang yung nalaman ng tatay ko yun, parang nawalan siya ng parang bumagsak yung Sabi ko, nandito pa naman ako eh. Kumbaga, ilalaban ko pa. Yun, kaya ang ginawa ko, 4 years, wala talagang nangyari eh. And sa mga kasamahan ko, umabot may mga 15 years, perfect attendance eh. Kaso wala pa din eh. Ganun pa rin yung life. Pero kaya ako nag-decide ako na mag-try abroad. Meron akong kasama na niyaya ako ng sumubok sa pagiging OFW. So, una kong in-applyan Taiwan. Okay. Taiwan. So, una kong in-applyan Taiwan, okay daw, tawagan. Tapos, we'll call you. Tatawanan na lang pala yan. So, tatawanan. So, grabe din kasi kala ko yun na eh. Andun na, nag-exam ka na, interview na. Andun na lahat. So, kala ko Taiwan na talaga. Kaso, ilang buwan din ako nag-intay, wala talaga. Pero yung time na yon, habang nagtatrabaho ako sa Cavite, nag-apply ako. Ma-absent lang ako. Kasi nga, at least, kung hindi ako matanggap, may trabaho ako. Di ba? So, pangalawa, sabi ko, parang hindi yata sa akin paano yung OFW Tapos yung kasamahan ko talagang pilit din. Tuloy-tuloy. Kasi unti-unti kami naubos sa trabaho eh. Kasi nag-abroad na. Kasi nga, na-realize na rin nila. Anong taon to?
siguro mga 2013, mga ganun. 2013. Yan. So, ang ginawa ko, nag-apply naman ako sa Las Piñas. Agency papuntang abroad. Yan. Unang saba ko sa interview ng Japanese, natanggap ako. Oh. Yan, natanggap ako. Gusto raw nila yung aura ko, masayahin daw, like kangiti. So, ang ginawa ko, sobrang Happy sarap ka? syempre, kasi imagine, Japan eh. Japan. And sabi ko, ito na talaga yun. Di ba? Ito na talaga. Answered prayer. Oo, talaga sabi ko, ito na talaga yun. Hindi lang ako makakasahod ng malaki, makakapunta pa ako sa iba't ibang magagandang lugar. Experience pa ako ng snow. Ganyan ako. Sabi ko, ayun na, excited ako. Nag-aral pa ako ng Nihongo, 2 months, 2.5 months. Pero may sacrifice din doon. Doon na, di ba, umaga ka gigising, tapos mag-aaral ka hanggang alas 10 ng gabi, ilang oras lang tulog mo. Pero hindi alintana yun kasi sabi ko nga, kung ito na yung chance ko na mabago buhay ng pamilya ko at buhay ko, okay lang. Talagang magsasacrifice ako. And yun na. 2.5 months, pumunta ako ng Japan. Pagdating ko sa Japan, di pa naman ako masyado marunong mag-Nihongo. Diba? And talagang nilalait kami ng mga doon. Ng Hapon. Kasi nga, hindi kami marunong makipagkaywa. Makipagkaywa kung tawagin. Kasi nga, 2.5 months, and target kasi dapat ng pag-aaral, 4 months. Kaso nga lang, maaga natapos yung namin, yung papers, kaya maaga kami nakapunta. Kaya doon, nag-aral kami. Nag-aral kami, and yun. Habang nagtatrabaho, machine operator sa Japan. Yan. So, okay na. Ang ganda na ng pakiramdam ko kasi, nakita ko yung kontrata ko. Yung isang araw dito, isang oras ko lang doon. Yun, yes. So, malaki talaga yung sahod. Talaga. Shout out sa mga partners natin, mga guests natin na nasa Japan. Yes. Diba? Sobrang yun. Ang mga kasamahan ko, mga dating OFW sa iba't ibang lugar. Umabot na ng 14 years, 8 years lumipat ng Japan. Saudi, sabi may Korea, may Taiwan. Yan. So, ayun, kumbaga, habang dumatagal yung time, okay naman ang kinikita ko. Kaso nga lang, wala rin ako naipon. Magkano yung average ng sahod mo dati sa Japan? Yan. Una, syempre, bago pa lang ako, umabot ako ng 60, ganyan, 70. 60,000 pesos. 70, yan. Syempre, tumataon na. Umabot na ako ng 80, tapos may over the counter, 100,000. Okay, so may mga time na nagsi-6-figure ka sa Japan. Kadalasan kasi malaki din. Yung trabaho kasi sa Japan, lalo na ang mga Japanese, talagang workaholic. Ang gusto nila trabaho. Actually, nakaka-relate ako sa iyo kasi yung company ko before, Japanese company din siya. So, alam ko yung work ethics ng mga Japanese when it comes pagtrabaho-trabaho talaga. Tsaka sobrang nila, yun nga, workaholic nga. Workaholic. Oo, tsaka patay. Patay kung patay, grabe. Trabaho talaga. Di ka makakauwi. Ganti mo natatapos yung pinapatrabaho nila. Oo. Kaya dumating din talaga sa point na yung grabe, sobrang trabaho ko. Kasi gusto kong mag-aral ng Nihongo doon. Habang bago magtrabaho, nag-aaral ako ng Nihongo kasi gusto ko mapasa exam. Para at least, pag uwi ko din sa Pilipinas, ang mindset ko pa, kung hindi ako mag-Europe, pwede ako magturo ng Japanese. Yun yung mindset ko na nag-umpisa ako. Kasi maraming opportunity and bata pa naman ako, sabi ko, kaya ko pa. Kaya ko pang mapunta sa Europe, ganyan, sa South Korea, pagtapos ko dito. Yun. Ilang taon ka doon sa Japan? 3 years. 3 years. So, ibig sabihin, balikan lang natin, Coach Roy, yung kumikita ka ng 80 to 100, yun yung talagang sobra-sobra yung overtime. Oo, sa totoo lang, grabe. Mga ilang yun? Parang ilang oras ka nung nagtatrabaho sa isang araw? Siguro hanggang 12 hours, 13 hours, mga ganun. Pero yung machine operator kasi, machine. hindi madali. Hindi madali. Sa mga hindi po nakakaalam, kasi ako may experience din ako, depende po yung trabaho sa mga ganon. Ano ba yun siya? Parang heavy duty ang tawag natin dyan. Heavy duty jobs po yun. Tama. So kaya po talaga hindi lang katawan yung gamit Grabe. Utak. Mata, halos lahat po from ulo hanggang paa, gamit na gamit po yan. Kaya parang I'm sure ikaw makaka-relate ka na pag-uwi ng bahay, kakain, tutulog. Wala na, ako, pag-uwi ko, gantang gulay na ako. Comment naman dyan yung mga nakaka-relate. Pero talaga, yung kontrata na pinirmahan ko sa Pilipinas, machine operator. Pero pagdating ko doon, hindi ko alam na tagabuhat pala ako ng bakal. Oo, grabe. Iba, expectation versus reality. Kasi ito yung mga machine, ito yung
Pagdating ko doon, simula umaga hanggang hapon, nagbubuhat ako ng bakal. Pagdating ng OT, doon lang ako makakahawak ng machine. Grabe. Oo. No? Diba? Actually, ano yan eh, marami din, marami yung comment yun sa comment section na yung pinirmahan mong kontrata, even nga sa mga domestic helpers ganito, ito isang bahay lang, ito lang yung gagawin mo, tagalinis ka lang. Pagdating mo, may anak ka na palang babantayan. Normal yan eh. Normal. So, for 3 years, ano yung parang naging realization mo, Coach Roy, na syempre, yun na nga, as an OFW na masishare mo sa amin dito? Ang naging realization ko kasi, habang nakikita ko yung mga kasamahan ko na nagtatrabaho, especially mga Japanese, 65 years old, 70, ang tatanda na. Tapos yung mga kasamahan ko, mga 14 years na, 8 years, 16 years. Sabi ko, ayoko dumating sa point na nandito pa ako sa abroad, na ganyan na akong edad ko. So, kumikita nga ako ng malaki sa abroad, pero yung time, nanghihinayang ako sa time eh. And sabi ko nga, nung umpisa, okay pa sa akin yung pagiging OFW. Pero nung habang tumatagal na ako, parang gusto ko nang umuwi talaga ng Pilipinas. Kasi sa lahat naman na nakakapanood naman ito no? So, ganun talaga naman tayo. Excited tayo na pumunta ng abroad Pero nung nakita na natin yung, di ba, naka-experience na tayo ng mga bagay-bagay, mas gusto na nating umuwi ng Pilipinas. Saka, wala kang family doon, di ba? Wala. Kahit sabihin natin marami kang kasamahang mga Pinoy, pero iba pa rin eh. Oo. Iba pa rin. Ang katawan mo talaga yung puhunan mo doon. And nagkasakit kasi ako doon. Okay. 1 week ako sa ospital. Siyempre, ikaw ba naman yung magtrabaho ng 13 hours? Magkakasakit ka talaga? Grabe. Over fatigue? Over sa trabaho. Okay. Yan, sabi ko. Imagine na-over na ako sa trabaho ko. 1 week ako sa ospital. Hospital ka talaga? Yes, 1 week talaga ako. Hindi katulad dito yung ospital doon. Ang ospital dito, kaya pang may kasama ka matulog eh. Doon, iiwanan ka, ikaw lang talaga mag-isa. Okay. Siyempre, nasanay ako na yung Pilipinas eh. Tsaka vulnerable moment mo yun eh. Di ba? Oo. Grabe, nandun yung time na umiiyak ako. Doon ako nagkaroon ng realization talaga na ayoko nang tumagal pa sa abroad. Kaya ang ginawa ko, siyempre marami nga yung opportunity. So, ang ginawa ko, talagang sabi ko, pag may opportunity, nag-pray talaga ako na pag may opportunity na dumating sa akin, hindi na ako maghihindi. Hindi ko nasasabihan ng mga ganito, ganyan. Talagang gagawin ko talaga, susubok na ako. Kasi na-realize ko talaga habang dumudungaw ako sa bintana, nakaganyan ako, lumuluwa. Totoo. Parang Korean novela. Background music. Totoo kasi mahilig pa ako that time sa mga mga madadramang panonood din eh. Kaya parang aping-api ako eh, parang gano'n. Tsaka ano yan, very realistic yung rin. Natatawa lang tayo yung pinag-uusapan natin. Pero, ang daming moments na ganyan. And for sure, maraming makaka-relate sa atin dyan. Na, yun nga, kumikita ka nga ng maganda. Yes. Nakaka-support ka nga sa family mo. Pero, on the expense of your health, and, syempre, yung sadness na nararamdaman mo na hindi talaga siya mababayaran. Yes. So, ayun, nag-pray ka ng opportunity. Sinagot naman ba yung prayer? Oo, hindi, ito pa. Bago, di ba, 1 week ako, umuwi ako sa bahay kasi medyo ika-ika na ako eh. Pagkapasok ko kinabukasan, yun pa rin ang trabaho ko. Walang pinagbago? Walang pinagbago, sabi ko. Iyak talaga ako. Iyak every time na nagbi-meeting kami. Kailan nyo ba ako ilipat sa trabaho ko na talagang machine? So, hindi ako pinagbigyan. Kaya ang ginawa ko talaga, 2 years na ako that time. Kaya ang ginawa ko, may opportunity. Kasi umpisa, may mga opportunity na lumalapit sa akin. Medyo bata pa naman ako. Ayoko talaga ng opportunity. Sinasabihan ko yan ng mga, scam yan, ganito, ganyan. Mga business. Halos murahin ko na yung nag-share sa akin ng opportunity. Siyempre, malaki yung sahod ko, yung pride ko, yung ego ko nandun. Di ba? And ang mga kasamahan ko, sabi nila, na-experience na daw nila, ganyan daw. So, isa ka pala sa mga basher before. Totoo. Isa ako sa mga negative talaga na. Okay. Kasi mga kasamahan ko napapaligiran ako ng siyam kami, napapaligiran ako ng mga utak. Ganun din Isip Ganun din ako. So, sabi ko, kung tinitingnan ko bawat isa sa kanila, ang tatagal na, medyo may edad na sa akin. Kaya ang ginawa ko, nag-try. Try ako. Sumubok kang sumali ng business natin. Yes. Sumubok ako sumali ng online platform na may nag-share ulit sa akin. Dito sa OVI. Oo. And talagang sobrang grateful. Kasi yung, di ba yung na-hospital ako, doon ako na-realize, nag-pray, yun talaga siya. And yun, sumubok. And di ko alam na pagsusubok ka pala sa opportunity, kala mo, yayaman ka na, hindi pa pala. Di ba kasi simula pa lang pala. Nung may ipon ka naman kaya ka nakasali? Wala.
So, paano mo Breadwinner ako eh. Kumbaga, breadwinner. And lahat ng sinasahod ko, Padala. mostly padala. Kasi imagine, that time, kahit birthday ng ganito, ni ganyan, babinyag sa akin. Ano sabi ko? Ako na ba yung... Human ATM ko pala. Sabi ko, tapos wala pang isang buwan. Di ba, kunwari, kakapadala mo lang. Isang linggo pa lang nalilipas. Sa chat na naman. Chat pa ulit. Tapos, di ba, ano ka ng, yung OFW kasi, anuhan sila ng problema ng mga dito sa Pilipinas eh. Kaya ako talagang, grabe yung stress, yung level ko eh. Di ba? Para lang hindi ako ma-stress, ibinibigay ko na lahat eh. So, paano mo ginawa ng paraan yung puhunan ng time na yun? Talagang, kinapalan ko talaga yung mukha ko sa kasama ko eh. Kasi sila, di ba medyo matagal na sa abroad, di ba ipalipat-lipat ng abroad, so nakaipon. Ako naman first timer. Siyempre nagbabayad pa ako ng utang sa Pilipinas. So ang ginawa ko, nanghiram ako. And siyempre nandun yung discouragement na tatawanan ka. Di ba? Kasi nalaman nila, ako open kasi ako eh. Ang ino-open ko talaga na mag-join ako sa ganitong opportunity. Kaya ang ginawa sa akin, tinawanan ako. And tinanggap ko lang. Tinanggap ko lang siya and sabi ko, sige, okay lang. Ngayon lang naman to eh. Ngayon lang naman. Tapos, araw-araw, tinatawanan ako, bakit ka sumali sa ganyan? Ano mo dyan? Mapapala mo. Nandyan din kami, galing din kami dyan. Oo, ganun nang sabi sa akin. Kaya ako, minsan, nadadalawang isip ako pag hindi ako nakakapanood ng training. Kasi, yun nga nanggaling na daw sila dito eh. Dahil sa mga negative ng kapaligiran. So ako... Anong ma-advise mo sa mga... Kasi for sure, may mga partners tayo na nakaka-relate at nararanasan din nila yung moment ng... Kasi syempre, pag nagsisimula ka pa lang sa business, sabi mo nga kanina, hindi yun yung... hindi ka na-asenso ka agad eh. Start pa lang yun. Yes, tama. Ano yung ma-advise mo sa kanila na ginawa mo noon kung bakit nalagpasan mo yung era ng pagiging negosyante mo nung time na yun? Kumbaga, pinaniwalaan ko kung sino ako. Kasi kung maniniwala ako sa kanila, every time na tinitignan ko sila, ang tatagal na sa abroad eh. So, iba naman ang skills nila, iba naman ako eh. So, kung sa kanila wala nangyari, sa akin may mangyayari. Sigurado ako. Hindi sabihin na mangyayari din sa iyo yung nangyari sa kanila. Tsaka yung sabi mo kanina, nag-attend ka ng mga trainings. Yun. Isang bagay, isang factor yun na kung bakit mas lalong lumalim yung foundation ko. Di ba yung awareness ko na talagang ang mas papakinggan mo yung taong nakakaalam sa negosyo. Tama. Yung mentor na nag-guide sa akin. Siya lang pinakinggan ko. Yung mga tao na yan, inisang tabi ko muna yan. Kasi lagi ko silang kasama eh. Dumating nga sa point na pag merong session, yung inuman, hindi ako sumasama. Kaso nga lang, kami lang magkakasama doon. Hindi pwede na magkakaroon sila ng tampo sa akin. Kaya ginawa ko, sinasabayan ko sila. Kasi baka sinasabi kasi na nagbabago ka na. Ganyan, ano na ba yung ginagawa mo? Ganyan. Ang daming mga kaya ang ginagawa. Sige, kung anong gusto niyo, sabayan ko kayo. So, ibig sabihin, Coach Roy, pinart-time mo siya. Part-time mo siya. Ilang months ka nag-part-time? Part-time, kasi, siguro mga 8 months sa Japan. 8 months. Nung time na yon, kumikita ka na? May times na kumikita ka na? Umpisa, wala pa talaga. Okay. Nandun pa yung, yung nag-start ka pa lang sa trainings, gusto mo pa ng marami kang natututunan. So parang kung sabihin na lang natin, ang pinaka-ROI mo doon, yung learnings mo, yung nabalo sa mindset mo. Talagang yung mga napanood ko na trainings, mas lumalim talaga yung awareness ko and mas naintindihan ko kung bakit ganyan yung mga kasamahan ko. Kasi imagine, kung hindi ako makakapanood ng mga ganong training sa mga mentors natin, wala, nadala na siguro ako ng alon. Di ba? Totoo. Totoo yun. Tama. Tsaka yun, ang ganda nun, ang sinabi mo na, imbis na maniwala ka sa kanila, ang nangyari sa'yo, naintindihan mo, bakit yun yung way of thinking nila. Yes, tama. Dahil sa mga trainings na, kaya pala ganito yung stand nila. Kasi, may ganito palang factor. Tama. Ang ganda nun. And isa din yun sa pinaka-kailangang maintindihan ng mga partners natin na in success, hindi siya dapat minamadali. Tama. Ang pinaka-goal ng kailangan gawin talaga muna is, di ba, exposure, di ba, magkaroon lang ng long-term mindset. And dumaan sa proseso. Kasi that time, may naintindihan ako na isang mga trainings natin na sabi doon, pag gusto mo talagang umasenso sa buhay, ang daming tao na gustong mabago buhay, kumita ng maganda, maging successful, pero hindi lahat gustong dumaan sa proseso. Tama.
Kaya ang ginawa ko, so hindi lahat dumadaan sa... Kaya ang ginawa ko, mindset ko na sa sarili ko na may dadaanan talaga akong proseso. Kaya ano na sa akin siya na-adapt ko siya na okay lang sa akin na may challenge. Kasi nga, kumbaga, yung process, talagang dadaanan mo yung process para magtagumpay ka sa buhay. Pero yun nga, hindi siya naging madali na part-time ko sa pagiging OFW and sa negosyo na to, sa all-night platform natin. So pagkatapos ng contract mo, doon ka na paano ka naman ang-decide na, sige, Full-time. Full-time ko na to, mag-for good na ako. Ano yung parang turning point? Oh. Pero bago yun, sagutin ko muna. Kasi meron akong may amo ko. Okay. Yung amo ko na hot seat, hindi ko alam na i-interviewin na pala ako. Oo. Pinunta ako sa isang room. Nandun yung leader namin sa sa bahay. Tapos yung sensei namin, yung teacher namin na taga-translate kasi hindi naman lahat na na hot seat ako. Hindi ko alam na ganun pala yung sasabihin sa akin. Anong big negosyo yan? Anong yan? Nakaka-apekto sa trabaho mo. Ginagawa na ako. Sa mga galit-galit na. Umabot sa ganun yung discouragement. Yes. Pyramid. Sabi, pyramid do. Totoo. Okay. Ganyan. Kasi nakikita nila, nagpo-post na ako sa FB. Friend ko yung ilan sa mga matataas sa amin. May nag-report. Nakita din naman talaga. So, ang ginawa ko, inilaban ko. Kahit na bago ako sa opportunity, inilaban ko, sinabi na, kumikita ka na ba dyan? Sabi ko, oo, paunti-unti. Hindi ko naman sinabi na malaki. Paunti-unti. And marami na akong natutunan dito. Totoo, marami talaga akong natutunan sa negosyo na to. And naintindihan ko kung bakit kailangan mo matutunan yung law of leverage and maging financial literate. Yun, kaya ang ginawa ko, sige, pinagbawalan ako. Ayaw nila makikita yan. Sa FB, ang ginawa ko, sa Messenger na lang ako bumabakbak. Hindi ako nagpo-post sa FB. Para lang hindi makita. Hindi na ako nag-open sa mga kasamaan ko. Kasi sila din yung nagiging para magano sa taas. Kasi ganun pala ang Pilipino. Crab mentality. Oo, talagang para gusto mong umangat, mabango ka sa iba, magpapabango ka sa mataas. So ganun yung nangyari sa akin. Kaya sabi ko, solohin ko na lang. Kung sino yung mapagkakatiwala ko sa kasamahan ko, yun ang isasama ko. Kasi dumating sa point na ayaw na ako palabasin. Oo, kasi may camera yung bahay namin eh. Oo, kasi siyempre, magde-deliver ako ng products, ganyan, sa post office doon sa Japan. So kaya sabi ko, sige, tanggapin ko na lang. Tapos, may kontrata kami na extension. Napasa ko yung exam sa Japan. Pwede ako magturo ng Nihongo. Then, meron kaming extension. Sabi ko, yung kontrata ko, times 2 yung sahod ko. Doon sa another contract ko na another extension para papunta ka ng citizen. Diba? So, ayun. Una, tinanggap ko, pumirma ako. Pero kalaunan, nag-decide talaga ako na full-time na lang. Umuwi na lang ako dito kasi ang dami ko nakikita ng mga OFW na nagpo-for-good. Nagpo-for-good na may mga malalaking savings, nakakasama yung pamilya, ang gaganda na ng lifestyle, buhay. So, sabi ko kung nagagawa nga nila ako pa kaya? Yung babae nga nagawa ito pa kayang lalaki na, di ba? Challenge ka at the same time na-inspire ka. Na-challenge and na-inspired talaga ako kasi nagagawa nila, yung iba nga mas may edad pa sa akin Sabi ko, paano nila nagagawa? Yun pala is yung system once na sinundan mo. Tsaka yung buong oras mo yun na ibibigay, buong buo sa negosyo mo na talaga. Yes, kaya talagang umuwi na ako. And kahit ano pang sabihin sa akin, malaki ang sahod mo. Ganito yung sahod natin. Sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko, dito ka lang, mag-stay ka dito, yayaman tayo, ganyan. Sabi ko, mindset ko ang tatagal nyo na nga sa abroad. Ganun pa rin yung Ganun yung mindset ko. Sumasagot ka sa isip mo? Sa isip sumasagot. Sabi, ayan, nag-full time na, umuwi na ako dito, and hindi na talaga ako bumalik. Buti napakiusapan ko yung amo ko na, hindi na ako babalik. Yun. Kasi nakapirma na nga ako Siyempre, ang sa akin din, yung mga kasamahan ko, tuwan-tuwa sila. And yun, hanggang ngayon naman, nandun pa rin yung mga kasamahan ko. Nandun pa rin sila? Nandun pa rin. And ako, nandito na ako sa... Nag-for good ka na? Matagal na. Di ba, imagine? Kailan ka nag-for good? Anong year 2018. June 8. Mga June 8. Sige, natin. Kasi, balita ko, Coach Roy, nung nag-for good ka, doon din nagsimula yung breakthrough mo Parang lahat ng tinanim mo na learnings nung part-time ka pa, lahat ng natutunan mo doon, syempre for sure may mga sinacrifice ka din. Yes. Naniniwala kasi talaga ako sa business na may ani moment, yung mag-aani ka. And nakita ko rin yung journey mo nung time na yon. Pwede mo bang ikwento sa amin yung parang
yung reaping stage mo ng for good ka? Ano yung naging process nun? Ayun, nag-for good na ako. Kailan ka kumita ng malaki? Pero yung nag-full time na ako dito, kasi alam ng mga magulang ko na may extension ako eh. Ay, hindi nila alam. Alam nila, may extension ako. Pumirma na ako. Pinakita ko kasi sa kanila. Hindi nila alam na dito ka talaga Yan, pag uwi ko talaga sa amin, grabe yung mura sa akin ng tatay ko. Okay. Tapos mga kapatid ko, grabe, hindi ko rin talaga kaya ang ginawa ko, dinala ko yung mga gamit ko, lumuwas ako ng Manila. Talaga, kasi imagine, hindi nila naintindihan eh. Talagang sobrang negative sila that time. And naintindihan ko rin naman ang situation namin. Kaya ang ginawa ko talaga, full time ko itang ginawa. Talagang sabi ko, hindi pa pwede na magiging second option ko ulit maging OFW. Ang gagawin, ito na talaga, ito na yung pinaka ko talaga, bread and butter ko talaga na talagang pupukusan ko. Ito yung makakapagpabago ng buhay ko, ng pamilya namin. Kaya ginawa ko, sinipagan ko. Yung sipag na ginawa ko sa abroad, nilagay ko dito. Yung galing ko na doon, lahat nilagay ko dito. And ayun, kumbaga, habang binabaybay ko yung journey ko dito, talagang sobrang ganda. Halos, 'di ba? Sobrang ganda yung nangyayari sa akin. Na-enjoy ko talaga kasi imaginein mo, pagiging empleyado, pagiging OFW, nakakapag-travel, ganyan. Pero kailangan mo rin bumalik agad. Pero dito, nagagawa mo yung gusto mo, gumigising ka ng anong oras. Sarili mo yung amo mo. May sarili kang oras. Kaya yun yung nagustuhan ko sa ganitong opportunity. Kaya ang ginawa ko talagang, sinipagan palalo. Kaya nagkaroon ako ng mga magandang resulta sa maikling panahon. Ano naman yung mga naging resulta ni Coach Roy? Ayan, isa-isahin natin yan. Yan, so isa ako sa mga naging silver and gold executive prime ng company. Wow. Diba? And yun, naging part ako ng Millionaires Club. Na-awardan ako sa... Anong pakiramdam mo nung time na... Kasi... For sure, memorable yun. Ikaw ba unang milyonaryo sa pamilya niyo? Oo. Imagine yun. Diba? Kasi hindi talaga ako naniwala sa tatay ko. Kasi kung maniniwala ako, babalik ako sa ganun situation pagiging construction worker. Okay. Kaya ang ginawa ko talagang, dito ako muna. Dito focus muna ako. Ano yung pakiramdam mo nun? Na, parang anong sinasabi mo sa sarili mo? Kasi pag a-awardan ka, di ba, may bibigay na sash, tapos may trophy. Grabe, para akong lumilipad nun kasi nga hawak ko yung trophy ko na 1 million. Samoa. Di ba? Okay. Sabi ko, grabe, ito na talaga yun. Grabe, alam mo yung decision, sabi ko, worth it yung naging decision ko. Actually, kumbaga, ayun, yung pagiging Millionaires Club ng company natin, dito na rin ako, yung kinikita ko sa abroad, kaya naman palang kitain dito sa Pilipinas na hindi mo na kailangan mag-abroad. Na hindi mo kailangan mag-ospital. Hindi mo na kailangan mag-ospital, magbuhat ng mga bakal. Di ba? And yun, dito na rin ako nagkaroon ng car. Ano yung car mo? Yan, Toyota Veloz top of the line. Wow! Yung time na nilabas ko yun, pang-10 pa lang ako that time. Year 2022. Isa ka sa mga pinakaunang bumili ng sasakyan na yun. Kasi talagang yung income, talagang namumulot na lang talaga ako ng income that time. Kasi sabi ko nga, yung harvest time na talagang moment na talagang umaani ka na, talagang sunod-sunod na. Nandyan yung 100,000, 200,000, mga ganun. Sabi ko, buti na lang talaga. Nag-decision talaga. Buti na lang talaga nilakasan ko yung loob ko. Kasi isa ako sa mahihinaan loob eh. Buti na lang binigyan ako ng wisdom ng ating creator na talagang, yun yung talagang nagdala sa akin sa ganitong opportunity. Na hanggang ngayon, dala-dala ko pa. Diba? So, tsaka naniwala ako dun, Coach Roy, na lahat ng pinanalangin mo nung moment na downest ka, binigay sa'yo. Nagkataon lang na grinab mo siya. Kasi, ang dilema kasi sa iba, lalo na sa mga, example, marami maka-relate dito, pray ng pray, di ba? Tama. Example, nasa moment tayo na yun, lungkot na lungkot, baba na baba, syempre nananalangin, lumalapit tayo sa taas. Pero the moment na binibigyan tayo ng sagot, pinapairal yung kahinaan ng loob. Yes. Nagkataon sa'yo, since nag-surrender ka, talagang todo lahat. Kaya yun din yung nangyari sa'yo. Ang ganda ng naging journey mo din. And syempre, di ba, parang ngayon kasi, ako masasabi ko na isa ka sa mga inspiration ng mga OFW. Kasi from a former OFW sa Japan, na okay naman yung sahod, di ba? But right now, you became one of the mentors and coaches here in our community. Ang dami mo na rin mga ginaguide ng mga OFWs for sure. Results.
Ano yung parang pinaka-take away mo or pinaka-natutunan mo na ma-share mo sa mga katulad mo dati na nasa abroad pa, nasa journey pa sila na, ayun nga, parang they are learning the business, marami pang doubts. Ano yung maibibigay mong mensahe para sa kanila? Sa akin, pag pag nagdesisyon ka, talagang firm. Ibig sabihin, talaga buo. 'Di ba? Kailangan aksyonan mo talaga kasi alam mo, once na nagdesisyon ka, yun yung start na pwede na pwede nang ibigay sa iyo lahat ng wisdom na pwedeng makatulong sa iyo para makuha mo yung success mo sa ganitong business. And sa akin naman, kumbaga, tibayan mo lang. Ako, sabi ko nga before na mahina talaga yung loob ko, pero lagi lang ako nagsusurrender sa creator natin and lagi lang ako nag-a-attend ng mga trainings, sumusunod sa mga mentors natin. Kung anong pinapagawa nila, yun lang naman din ginagawa ko. Wala namang sikreto eh. Kasi kung iba pa yung, ito na yung way, liliko ka pa, yun, sinundan ko lang talaga. And talagang, believe, maniwala ka lang talaga sa sarili mo na kaya mo. Yung Kasi, faith, no? yes, yung faith natin, sa yung paniniwala natin, mas lalo mong palalimin. Kasi minsan, pag dinadaanan ka na ng challenge, parang tumitiklop ka na, shaky ka na eh. 'Di ba? Pero pag malalim pala yung faith mo at naiintindihan mo kung bakit mo nararanasan 'yan, 'di ba? Talagang tutuloy ka eh. 'Di ba? And pag alam mo yung dulo na kung bakit mo 'to ginagawa, talagang tutuloy ka. Kunari, 'di ba? Magiging successful ka pala doon. 'Di ba? Nandito ka, tutuloy mo talaga. Tsaka parang dagdag ko lang din. Sa akin natutunan ko rin na the moment may mga ganon challenge, shake ka, sign yun na makukuha mo yung goal mo. Yes. The more na china-challenge ka. Kasi may goal tayo. The more na china-challenge ka, di ba? Mas dumadami yung wisdom di ba? Mas dumadami yung experience na pwede mong magamit para makuha yung goal mo. Kasi after nung challenge na yun, panalagpasan mo yun, ang pinaka, mo dun, profit mo dun, yung wisdom nga na sinabi mo. Tama. And syempre, nag-abroad ka ulit, pero nakakapag-travel na. Oo. Saang bansa ka Unahin ko muna sa Pilipinas. Okay. Ayan, nakarating na ako ng Boracay, Palawan, and Siargao. Wow! And, kumbaga, sarap sa pakiramdam kasi dati dito lang ako sa tabi-tabi lang eh. Cubao. Cubao, yan, ganyan. Dito, mga Batangas, Tagaytay, napupuntahan na natin yan. And yun yung international ko na Taiwan. Yung dati mong in-apply yan. Para magtrabaho na. Tama. Yan yung unang-una kong in-applyan na hindi ako natanggap, na-discourage ako, di ba? Pero yun pala, may purpose pala. Babalik pala ako doon para mag-travel. Wow. Diba? Hindi bilang isang empleyado. Hindi, grabe. Sobrang na-amaze ako kasi imagine, ito yung in-applyan ko nung time na nasa Taiwan na ako, 5 days. Sabi ko, amazing talaga eh. Kaya talagang napapa-thank you ako sa creator and thank you sa opportunity na to, sa mga mentors na nag-guide sa akin. Kasi kung hindi talaga ako nag-decide and trabahuhin yung pangarap ko, wala ako dito. Diba? Wala ako dito. And talagang grateful ako na nakapagpasyal ako sa Taiwan. Kasi ang dami ko rin nakita ng mga Pilipino. Diba? OFW. Na mga OFW na talagang nakikita mo talaga sila na okay, mag-enjoy ka ngayong araw, tapos balik ka ulit sa trabaho mo. Diba? So ako, kumbaga ako sa sarili ko, grateful ako kasi hindi na ako pupunta ng abroad para magtrabaho, kundi para mag-enjoy. And syempre, yun, 5 days, sobrang sarap, kasi mostly nang kasama ko din, mga OFW din. Yung mga OFW na dati, nasa, Middle East, yan, Germany, mga ganyan. Taiwan, may kasama din ako dati OFW sa Taiwan. Then, yun, kumbaga, sobrang nag-enjoy talaga kami. And talagang ang dami namin na experience na talagang mga memorable na bagay, yung alam mo yun, yung mga na-experience mo talaga na hindi mo makakalimutan. Kasi dala mo na yan siya habang buhay. Memories. And yung time talaga na yun pala yung purpose. Kung bakit may ganitong opportunity. And dito ko rin talaga nakita yung purpose kung bakit nandito pa ako sa mundo na to. And yun, to help people. Magbibigay ng inspiration sa tao. And ang kagandahan dito kasi may next travel. Yan. Ang next travel natin is saan? Korea. Yes, Korea. Yan. So imagine sa Korea, ang gusto ko din dati sa Korea magtrabaho. Isa din 'yun sa mga nasa checklist mo. Checklist ko kasi ganda sabi ko dun, after Japan, doon pa lang sa Japan nag-aral na ako ng Korea eh. Kasi nga ayun na nga yung goal ko. Okay. Oo, yun na nga. Wala pa ako sa ganito. Malupit. Syempre, siyempre ngayon na
andito ka ngayon sa stage mo na to. Sabi nga sa business natin, level lang eh. Yes. And for sure naman, naniniwala ako sa iyo, Coach Roy, na may next level goals ka. Yes. So ano naman yung mga next na goal mo na para at least ma-manifest mo and ma-declare mo rin dito? Yan, so ang next goal ko, makapunta ako sa, di ba, nakapag-travel na ako sa ibang lugar, countries. So ang target ko naman sa Europe. Okay. Sa Europe, yan, and hindi pa ako nakakapunta ng Korea, mapupunta ako na sa October. So Europe and yung gusto ko yung mga Thailand, mga ganyan, Hong Kong, and Singapore, mga ganyan. Wow. So para and syempre, balikan yung kung saan ako nagiging OFW. Yes. Yun talaga kasi for sure may mga lugar ka doon na hindi mo napuntahan. Yes, totoo. Pero imagine na ang ano nga lang doon, maganda talaga yung Japan. Pag ikaw ay magta-travel. Pero pag ikaw magtatrabaho, hindi rin ganun siya kaganda. Super, din doon, fast-paced. Yung Kaya gustong-gusto ko talaga balikan kung saan ako galing before. Diba? Ayan, so grabe, no? Last message mo, Coach Roy, especially sa mga partners natin na, ayun, pinaglalaban nila yung pangarap nila nasa abroad ngayon. Ano yung parang pinaka, mo sa kanila? Masasabi mo, kasi si Mentor Roy po, for sure, VIP account na rin yan siya and finul-time niya yung business. Ano yung parang pinaka-advice mo naman sa kanila? Advice ko talaga sa inyo, especially kung nagsisimula ka, talagang, di ba, aralin mo talaga yung opportunity, yung online business natin. Kasi, malaking factor pag marami kang nalalaman. And pag inuna mo yung knowledge bago yung income, mas maganda. Yung character, kailangan i-develop. Yung mga character na makakatulong sa negosyo, yan, bago mo isipin yung kumita, diba, mas maganda rin yun. And sa akin, makinig doon sa tao na nag-guide sa'yo. Tama. Especially yung mentor mo na nagbibigay sa'yo ng way para mapabilis yung success mo. Especially kung sinabi sa'yo, mag-VIP ka, mag-VIP. And especially kung ito lang yung gagawin mo, sundin mo to, step by step, gawin mo lang. Huwag ka magreklamo. And maging grateful ka kasi may tao na dumadapa sa'yo kahit hindi mo kaano-ano. Diba? And syempre, believe in yourself. Whatever it takes, ano man ang mga challenges na pagdadaanan mo dito, maniwala ka lang talaga na walang imposible. Lahat ng gusto mo sa buhay, kaya mong maabot yan. And sa akin lang, believe, trust, and surrender pag hindi mo na kaya yung situation. And nandito yung mga coaches na talagang gag-guide sa'yo. And we have the best community na gag-guide sa'yo. We have the best community talaga na sasamahan mo para makuha mo yung goal mo sa buhay. We have the best mentor and coaches na talagang dadapaan ka, ituturo sa'yo step by step kung ano yung mga dapat mong gawin para makuha mo yung mga goals mo sa buhay. And we have the best system na gagawin mo, susundan mo na lang para makuha mo yung mga pangarap mo. Yun lang sa akin, and naniniwala ako kung ako nagawa ko, I know for sure kayang-kaya mo din. Thank you so much, Coach Roy. Napakalupit. In behalf of Royals International Empire, sobrang thank you sa pag-share mo sa amin ng untold stories. Untold stories! And di ba? Kasi for sure maraming nakarelate. Ang dami ngayon nagko-comment dyan sa comment section natin ng kung ano yung takeaways nila, realizations nila based sa kwento mo. And ang kwento po ni Coach Jeronimo Roy ay isa pong patunay ng di ba, nagsimula na walang alam, maraming nag-discourage, pinaglaban, nanindigan, naniwala sa sarili, sa taas, sa mga mentors at sa community natin. And yun yung nagdala sa kanya kung nasaan man siya ngayon. At syempre, tuloy-tuloy ang pag-learn, di ba? And yung character nga na sinasabi niya, isa yun sa pinaka-importante. Learn before you earn and always have faith sa sarili mo at sa mga tao na kapalibot sa'yo. At syempre, sa taas. Ayun, maraming salamat. And thank you so much sa lahat po ng sumama sa amin ngayon sa episode natin. A former OFW sa Japan, umasenso ngayon, nagtiwala sa sarili at ngayon umangat na. And ikaw na nanonood, kung anong nangyari kay Coach Roy, pwede rin mangyari sa'yo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Natapos na naman yung ating another episode of RIE Podcast. Thank you so much sa lahat po ng mga
guest natin. If you want to know more about this community, about our business, contact your coach na nag-send sa inyo ng link na to. And pag-usapan nyo po paano ka rin maging part ng business po natin. My name is Rafi Francisco. I am your super coach. Ako po yung host ng RA Podcast na nagsasabing, be empowered, be super, and we dare you to dream big. See you again next time. Bye! Bye-bye!